Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tutuloy natin al-Babul Ashir fi Salatil Jumu'ah. Ang tungkol sa Salatul Jumu'ah. Natalakay na natin ang hukom at dalil dito. At kung sino-sino ang obligado na magsala ng Salatul Jumu'ah at natalakay na rin natin yung oras nito. Ngayon, inuunawa natin ang Jumu'ah na binubuo ito ng Salatul Jumu'ah at ng Khutbatul Jumu'ah. So magkahiwalay sila. Pero dapat parehong magagawa ang dalawang ito. Hindi pwedeng sala lang at hindi pwedeng khutba lang. Kumbaga sa sunnah, dalawa palagi ito na magkasama. Ngayon kung ang tao maabutan niya sala na, hindi na niya naabutan yung khutbah, kung naabutan niya ang kahit ang ruku sa pangalawang raka'ah, kapag nagtaslim ang imam, magtatayo siya ng isang raka'ah na lang na kulang. Pero hindi niya talaga inabutan ang ruku sa pangalawang raka'ah, pagtaslim ng imam, 4 na raka'ah na ang itatayo niya bilang duhur dahil hindi na niya inabutan ang jama'ah, ang jumu'ah na ito. Sa khutbah nga, nauuna ang khutbah sa jumu'ah bago ang sala. Hindi katulad sa Salatul Eid, nauuna ang sala at pagkatapos ay khutbah. At sunna rin sa Salatul Khusuf na sala muna tapos magkakaroon ng khutbah. So ngayon inshallah, nasimulan na natin kagabi ang pagtalakay sa Khutbatul Jumu'ah na nga hindi magiging tama ang Salatul Jumu'ah nang walang khutbah. At hindi pwedeng khutbah lang din yung dadaluhan mo. Kailangan mong sumama sa sala. Ngayon, naalala ko bigla, sa Salatul Jumu'ah at Khutbatul Jumu'ah, maaring mangyari na iba yung nagkhutbah, tapos iba rin ang nag-imam. Pwede rin mangyari ang ganun. Ibang tao ang nagkhutbah at ibang nag-imam, pwede mangyari ang ganun, inshallah. Al-Mas'alatul Khamisa, ang panglimang usapin, fi sunanil khutbah, ang mga sunnah sa khutbah. Sunnah sa khutbah, ibig sabihin, mga kailangan na gagawin. Okay? Kung paanong isinasagawa ang khutbah, inshallah, parehong para sa khatib at doon sa nakikinig ng khutbah. So doon sa khutbah, wa yusannu du'a lil muslimina bima fihi salahu dinihim wa dunyahum. Sunna na mabanggit sa khutbah ang dua para sa mga Muslim ng paghiling kay Allah ng pagiging maayos ng kanilang relihiyon at kanilang buhay sa mundo. At ang dua sa Khutbatul Jumu'ah ay ginagawa sa dulo ng khutbah, sa dulo ng pangalawang khutbah. Ma'ad-du'ai liwalati umuril muslimina bis-salahi wat tawfiq. Ganyan din maaari rin isama ang dua para sa mga pinunong Muslim na sila ayusin ni Allah, gawing matuwid at gabayan palagi ni Allah. Ayon sa naiulat, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idha khataba yawmal jum'ati da'a. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwing siya ay nagkukhutba para sa Jumu'ah, siya ay nagdudua. Wa asyara bi asba'ihi wa ammana an-nas. At siya ay habang nagdudua, itinuturo niya yung kanyang daliri. Ganun. At nagsasabi ng amin ang mga tao. Siyempre, tahimik lang naman ito na sinasabi. Hindi ito kailangang isigaw. Okay? Wa anna yatawallaha ma'as salati wahidun wa yarfa'u sawtahu biha hasabut taqa. Wa an yaktuba qaiman, na dito
gagawin ang Salatul Jumu'ah, maaari itong gawin na isa lang ang nagsala o nag-iimam at isa lang ang nagkukhutbah. At sa kanyang pagkukhutbah, lalakasan niya ang kanyang boses sa abot ng kanyang makakaya, lalong-lalo na sa lugar na walang microphone o speaker parang dito. O kaya malaking masjid na kailangan siyang marinig ng mga tao. Pero syempre, hindi naman yung sumisigaw na walang katuturan. Okay? Lalakasan niya lang yung kanyang boses. At syempre, sunna rin na magkhutba ng nakatayo. Magkhutba ng nakatayo, insyaAllah. Ayon doon nga sa sinabi ni Allah sa Suratul Jumu'ah, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagkukhutba at iniwan siya ng mga tao na nakatayo sa khutbah dahil dumating na yung mga paninda. Iniwan ng mga tao si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkhutbah at nagpunta sila doon sa mga nagtitinda, kaya ipinahayag yung Suratul Jumu'ah para ipabatid sa mga tao na hindi nila dapat ginawa ang bagay na yun. May isang hadith, iniulat ito ni Imam Muslim. Qala Jabir bin Samurah, iniulat ni Jabir bin Samurah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu qa'iman thumma yajlis thumma yaqumu fayaktub. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkukhutba ng nakatayo. At pagkatapos ng unang khutba, siya ay uupo. At pagkatapos ng pag-upo na ito ay gagawin niya ang pangalawang khutba ng nakatayo muli. Faman haddathaka annahu yaktubu jalisan faqad kadib. At sino mang magsasabi sa iyo na nagkhutba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit kailan nang nakaupo, ang tao na ito ay nagsisinungaling. Never na nagkhutba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nakaupo. Wa an yakuna ala minbarin aw makanin murtafi. So sunna na ang imam ay magkukhutba sa mimbar o anumang lugar na mas mataas kaysa sa kinauupuan ng mga nakikinig ng khutbah. Pero kung walang ganito, wala ring problema. Lahat ito sunnah, okay? Lahat ito ay sunnah. Hindi pa natutukoy yung mga arkan ng khutbah. Nabanggit ba yun dito? So, parang hindi nabanggit, pero anyway, isisingit natin yun, inshallah. So, hindi na binanggit dito yun kasi nga, hindi rin naman lahat obligado magkhutbah. So, yun marahil ang dahilan. Kasi ang libro na ito, basic na pagtalakay sa mga usapin sa fiqh. At kung nagkukhutba ka, hindi dapat ito ang binabasa mo. So marahil yun ang dahilan kung bakit hindi na nabanggit dito yung mga arkan ng khutbah, yung salawatun nabi at yung iba pang mga bagay. Isisingit natin yun inshallah. Pero tapusin muna natin lahat ng ito na nabanggit dito tungkol sa khutbah inshallah. Kasi nga, sunna na nakatayo siya sa mimbar. Pero kung walang mimbar, nakatayo lang siya doon sa lupa, ka-level ng mga tao, walang problema, insyaAllah. So ito ay ayon doon sa iniulat, liannahu sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu ala mimbarihi. Siya ay nagkukhutbah doon sa kanyang mimbar. Doon sa kanyang mimbar, wa huwa murtafiun, at ito ay mas mataas kaysa doon sa lupa o sa sahig. Wali anna dalika ablagu fil i'lam wa ablagu fil wa'id. Dahil ito ay mas mainam na pwesto sa pagpapabatid sa mga tao kasi nakikita ng mga tao ang nagkukhutbah at maaring mas malayo ang mararating ng kanyang tinig, ng kanyang boses at mas mainam para sa pangangaral. Wan yajlisa bainal khutbataini qalilan, ang sunna ang maupo sa pagitan ng dalawang khutbah ng kaunti. Liqauli Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ayon sa iniulat ni Ibn Umar, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktubu
khutbataini wa huwa qa'imun yufassilu bainahuma bijulusin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkukhutba siya ng dalawang khutbah nang nakatayo at pinuputol niya ito, ang dalawang ito, sa pagitan ng dalawang ito ay mayroong pag-upo. Wa yusannu kasral khutbatain, at sunna na paiklin ang khutbah. Wa thaniyatu aksaru minal ula, ang pangalawang khutbah ay sunna rin na gawing mas maikli kaysa sa unang khutbah. Yung pangalawang khutbah, mas maikli kaysa sa una. Ayon sa hadith na iniulat ni Ammar, inna tula salatir rajuli kasru khutbatihi wa ma'innatu min fikhihi. Fa'atilus salah wa aksiru al-khutbah. Tunay na ang pagpapahaba ng tao sa kanyang sala at pagpapaikli ng khutbah ay nagpapakita ng kanyang pag-unawa sa relihiyon, kaya pahabain ninyo ang sala at paikliin ninyo ang khutbah. Okay? Ito iniulat ni Imam Muslim. So ito ay sunna rin. Okay? At ano ba ang qadar o ano ang sukatan para masabi na maikli nga ang khutbah? So sinasabi ng mga scholar, ang mainam na khutbah nasa mga mga 20 minutes, 15 minutes, ganun. Yun ang mainam na khutbah. Na hindi katulad ng ibang khutbah sa ibang lugar, umaabot ng 1 oras. So yun ay hindi na mainam. At gayon din, siyempre yung pagpapahaba ng sala, so depende rin yun sa kung ano ang kalagayan ng mga tao. So ngayon sa mga tao ngayon, masyado na silang abala. So maaring mainam na paikliin ang sala na rin at paikliin ang khutbah nang sa gayon ay hindi maabala ang mga tao, dahil ang khatib, pwede naman niyang gawing maikli ang kanyang khutbah, napipiliin lang niyang kanyang sasabihin, namang ang masasabi niya ay ang mahalaga lamang. At ang main na nga na tinutukoy dito ay palatandaan. Wa yusannu an yusallim al-khatib alal ma'mumina idha aqbala alihim. Sunnah na magsalam ang khatib kapag humarap siya sa kanila bago mag-adan, di ba? Magsasalam ang khatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapos mag-aadan at magsisimula na siyang magkhutbah pagkatapos ng adan. At ito ay ayon sa iniulat ni Jabir. Sinabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idha sa'ida al-mimbar sallama. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwing siya ay tumatayo sa mimbar o umakyat sa mimbar, ay bumabati siya ng salam. Wa yusannu an yajlisa ala al-mimbari ila faragil muaddin. At sunnah na maupo ang khatib habang nag-aadan. Habang nag-aadan ay nakaupo siya hanggang sa matapos ang muaddin na mag-adan. Ayon sa iniulat ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yajlisu idha sa'ida al-mimbar hatta yafrugal muaddinu thumma yaqumu fayaktub. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaupo sa mimbar pag-akyat niya dito hanggang sa matapos ang muaddin sa pag-aadan at saka siya tatayo upang magkhutbah. Wa yusannu an ya'tamidul khatib ala asa wa nahwiha. So sinabi rin dito, sunnah na nakasandal o nakasandal o kumbaga nakasuporta o nakahawak sa tungkod o iba pang bagay na katulad nito. So sunnah rin yun. Hindi yun wajib, okay, na kailangan nakahawak ka sa tungkod o meron kang tungkod. So minsan naman may naulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakahawak sa espada na ganun din ginagawa niyang parang tungkod. Wa yusannu lil khatibi an yaqsuda tilka wajhihi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dhalik. At
sunnah na gawin ng khatib, ang lahat ng mga gawain sa khutbah ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat na nabanggit dito ay pawang mga sunnah para doon sa khatib. Okay? Ngayon, yung para sa mga tao, so ito naman yung para sa kanila. Al-mas'alatus sadisa. Ma yuhramu fi'luhu fil jumu'ah. Anong ipinagbabawal na gawin kapag jumu'ah? Mga pinagbabawal na gawin kapag jumu'ah. Nakasama na rito siyempre kapag nagsimula ng magkhutba ang imam. Binabasa nyo ba yung libro? Ha? Yung pinadala ko sa GC, binabasa nyo? Hindi, itong topic natin. Dapat binabasa nyo. Dapat binabasa nyo rin. Para kumaga advance na kayo na, may idea na kayo kung ano tatalakayin natin, inshallah. Yuhramul kalamu wal imamu yakhtub. Pinagbabawal ang pagsasalita habang ang imam ay nagkukhutbah. Bawal magsalita. Kahit magsalam o sumagot sa salam o sabihin dun sa tao, huwag ka maingay, yun ay lahat bawal. Merong hadith, iniulat ito ni Imam Ahmad, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takallama yawmal jum'ati wal imamu yaktubu fahuwa kalhimari yahmilu asfara. Sino man ang magsalita sa araw ng Jumu'ah, o yung tinutukoy nga dito yung khutbatul Jumu'ah, habang ang imam ay nagkukhutbah, siya ay katulad ng donkey na may daladalang libro. Okay? Walang saysay sa donkey yung libro at wala ring saysay sa tao yung pagsasalita niya habang ang imam ay nagkukhutbah. At ito nga, nabanggit ko ito minsan, di ba? So, halimbawa, naglalakad ka sa labas, hindi ka pa pumapasok sa masjid, at naririnig nyo na yung imam na nagkukhutbah sa pamagitan ng speaker, wag na rin kayo mag-usap. Kahit nasa labas pa kayo ng masjid. Yun ang mas tama, inshallah. Ngayon din, meron pang nabanggit, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ida kulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad lagawta. Kapag sinabi mo sa iyong kasama, tumahimik ka, ansit, habang ang imam ay nagkukhutba ay nakagawa ka ng lagu. Yung lagu na tinutukoy dito yung parang walang katuturang gawain. Kumbaga naglalaro-laro ka lang. Yung Jumu'ah, nagkukhutba yung imam, pinapatunog-tunog mo yung daliri mo, nagdodrawing ka sa carpet ng kung ano-ano, heart, baboy, o ano, kasi naiinip ka na sa khutbah. Ayun ay lagu na matuturing. Tingin ka ng tingin sa cellphone mo, tingin ka ng tingin sa relo. Minsan gusto ko alisin yung relo dyan eh. Kasi yun nga, actually may mga jamaah, tinatanggal nila yung relo sa harap. Kasi yung tao, tingin ng parang si Yasin. Sa araw-araw, gabi-gabi na nagle-lecture ako, mga 20 ulit siya tumitingin sa orasan. May mga masjid, tinatanggal nila yung relo sa harap. Hindi nila nilalagay sa harap. Nilalagay nila sa likod. Kasi tama nga naman. Kasi pag nasa likod, hindi makikita nung kapal na lang ng mukha nung yung lilingon pa sa likod para lang tumingin sa relo. Ay mainam nga naman. Tapos yung khatib na walang relo, ay makikita niya rin yung oras na sobra-sobra na yung kanyang khutbah. Wala lang saksakan dyan eh. Pwedeng ilipat yan dyan sa likod. At iba-iba pang mga ginagawa. Magbabasa ka ng Quran habang may nagkukhutbah. O nagdidikir ka habang may nagkukhutbah. Kahit hindi mo pa nauunawaan yung khutbah, yung khutbah maranaw, di magtiis ka doon na tahimik ka lang at inshallah may gantimpala ka pa rin naman, inshallah. Yung bang mga scholar, may narinig ako minsan na pwede man magdikir, pero gawin mo yun ng tahimik. Okay? Alam nga naman nagdidikir ka, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tas may nagkukhutbah doon, di tahimik ka na lang na
magdikir kung di mo naiintindihan yung khutbah, inshallah. So nga, pinagbabawal yung lagu na sinasabi, na yung paglalaro habang nagkukhutbah yung imam. Dahil nga, ang kahulugan ng hadith na ito, takallamta bil lagwi wa huwa al kalamul batil al mardud. Dahil nga, yung pagsasalita na ito, habang ang imam ay nagkukhutbah, kahit pa salam ito kahit salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah, hindi ka na sasagot at hindi ka na babati ng salam, inshallah. Kasama yun sa mga lagu sa pagbabawal. Paano yung halimbawa? Yung tao makikipagkamay lang sa'yo, iwasan na rin yun. Huwag ka na makipagkamay. Ikaw mismo, huwag ka na makipagkamay para yung tao hindi na maobliga makipagkamay sa'yo. Baka magtatampo yun. Iabot niya yung kamay niya sa'yo, tapos hindi mo papansinin. Kaya nga, dapat alam ito ng lahat. Inshallah, kung ano na yung mga hindi dapat na ginagawa sa Jumu'ah. Sa sunod, binanggit, wayuhramu takti'u rikabid nasi at naul khutbah. Yung, hindi pala ito takhati. Wayuhramu takhati rikabid nasi at naul khutbah. Bawal yung takhati, yung hahakbang ka. Hahakbangan mo yung mga tao para makapunta ka doon sa harapan. May magkadikit dyan, tapos hahakbangan mong ganun. So hindi pwede. Yun ay pang-istorbo sa kanila. Humanap ka ng daan na maluwag. Humanap ka ng daan na maluwag para makapunta doon sa unahan na pwesto kung gusto mo. Ito ay ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, li rajulin ra'ahu yatakhatti ar-rikab. Nakita niya ito, yatakhatta ar-rikab, nakita niya ito na humahakbang sa balikat o malapit doon sa leeg ng mga tao. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, hadith ito na iniulat ni Abu Dawud, ijlis faqad adaita. Maupo ka dahil nakakapinsala ka na. Nakakapinsala na raw siya sa kanyang ginagawa. Naistorbo yung mga tao o baka nasisipa niya na nga yung mga tao nang hindi niya napapansin. Fafihi adiyatun lil musallin. Yung gawain na ito ay mayroong pamiminsala sa mga nagsasala. Wa ishgalu lahum an sima'il khutbah. Ito yung mas masama. Inistorbo mo sila sa kanilang pakikinig sa khutbah. Amal imamu fala ba'sa bi takattihi ar-rikab illam yumkinuhu al-wusulu ila makanihi illa bidalik. Pero kapag yung imam, inshallah, hindi naman naabot sa ganito kasi madalas, kumbaga, may lugar naman, pero madalas kasi sunna na yung imam ay darating sa masjid na magkukhutba na siya. Hindi siya magtatahiyatul masjid, tas uupo pa ng masjid, maghihintay. Ang sunna sa khatib, lalong-lalo na kung siya yung official na khutbah, siya yung official na khatib, yung darating siya sa oras na lang ng khutbah. Hindi yung dahil sa VIP siya. Ito yung sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maaaring dumating siya ng late at puno yung masjid, wala siyang madaanan. So kung gagawin niya itong takhati na ito, madadaanan niya yung mga tao, walang problema sa kanya kasi wala namang ibang paraan para makarating siya dun sa mimbar. Okay? Wala nang ibang paraan para makarating siya doon sa mimbar, so pwede sa kanya inshallah. Wa yukrahu at-tafriqu bayna ithnain. At gayon din, madalas ginagawa ito ng mga tao, yung paghihiwalayin niya yung dalawang tao para makapwesto siya. Katulad ng kung paanong walang dalil na gagawin ito sa sala, yung iurong-urong niya yung mga tao, tapos para magkaroon siya ng pwesto. Ito ay makruh din sa khutbah. Sa sinabi, manigtasala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari, manigtasala yawmal jum'ati, sino man ang maligo sa araw ng Jumu'ah, anyway, sunna nga ang paliligo sa Jumu'ah. Inshallah. Pero hindi ito ibig sabihin na Jumu'ah ka lang maliligo. Maligo, ang paliligo,
walang tukoy na panahon, okay? Pero hindi ito ibig sabihin na Jumu'ah ka lang maliligo. Pero sinasabi ng mga scholar, kung mahiyain ka maligo, at least Jumu'ah ay makapaligo ka, inshallah. Parang si Choco. Nasaan na yun? Diyan. Sa sino man daw makapaligo sa araw ng Jumu'ah, thumma raha, falam yufarrik bayna ithnaini fasalla ma kutiba lahu. Sino man nang maligo sa araw ng Jumu'ah, may nilaktawan dito sa hadith na ito at tumungo na doon sa parte na hindi niya pinaghiwalay yung dalawang tao para makasingit siya doon. Siya ay nakapagsalanga ng kung anong inobliga sa kanya. Na salatul Jumu'ah, syempre, ibig sabihin makukuha niya ang kompletong reward nito. Okay, hindi niya pinaghiwalay yung mga tao at naligo pa siya. Ngayon, paano yung nag-Jumu'ah hindi naligo? Ha? Tanggap pa rin ang Jumu'ah, inshallah. Kasi sunna pa rin, sunna lang ang paliligo sa Jumu'ah, inshallah. Nga kapag ginawa ito ng tao, ibig sabihin hindi siya namiminsala sa iba pang nagsasala ng Jumu'ah, gufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Kapag nagsala siya ng Jumu'ah, na naligo siya at hindi siya namiminsala sa mga tao, patatawarin ang kanyang mga kasalanan sa pagitan ng Jumu'ah na iyon at yung susunod na Jumu'ah. Okay? So, mapapatawad ang kanyang mga kasalanan, inshallah. Sumunod na usapin, al-mas'alatus sabi'ah, bima tudrakul Jumu'ah. Paano matutukoy na inabutan ng tao ang Jumu'ah? Tudraku al-jum'atu bi-idraki rak'atin ma'al imami. May tuturing na naabutan ninuman ang salatul Jumu'ah kapag naabutan niya yung kahit isang rak'a lang. Ibig sabihin, naabutan niya yung ruku ng pangalawang rak'a. Naabutan niya yung Jumu'ah. Na kapag nagtaslim yung imam, tatayo siya ng isang rak'a na lang para dalawa yung tinayo niya. Pero pag hindi na niya yung inabutan na niya yung imam na nakatayo sa pagkakagaling sa ruku o inabutan niya yung imam nakasujud, nagtatasyahud, pagtaslim ng imam, 4 na rak'a na ang gagawin niya. 4 na rak'a na ang gagawin niya. Hindi niya inabutan ang salatul Jumu'ah. Salatul Eid. Nakalimutan niyo na. Hindi mo naabutan yung ruku sa pangalawang rak'a, pagtaslim ng imam, ilan itatayo mo? 2 pa rin. Kasi salatul Eid lang naman yun. Hindi naman siya ginawang pampalit sa duhur. Espesyal ang kalagayan ng Jumu'ah kasi ipinalit ito sa duhur. Hindi mo naabutan yung Jumu'ah, kaya isasala mo ay duhur, inshallah. Baka nakalimutan nyo gawin yung 4. 2 pa rin. May hadith iniulat ni Abu Hurairah, iniulat ito ni Ibn Majah, man adraka minal jum'ati rak'atan, faqad adraka as-salah. Sino man ang makaabot sa salatul Jumu'ah kahit isang rak'a lang, inaabutan niya ang salatul Jumu'ah. Wa in adraka aqallu min rak'atin salla dhuhran. Yun nga. Kung hindi niya inabutan ng kahit isang rak'a, magsasala na lang siya ng duhur. Magsasala siya ng duhur, inshallah. So bukas, matatalakay natin iba pang mga usapin na may kinalaman sa Jumu'ah, inshallah. Yung nafila, paano yung mga nafila? Di ba may rawatib sa duhur? 4 bagong duhur at 2 pagkatapos ng duhur. So paano ito sa Jumu'ah? May ganito pa rin ba? At iba't iba pang usapin. Inshallah, tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.